Heto na ang Gilas Pilipinas, naghahanda na para sa paparating na first window ng Asian World Cup qualifiers. Makakaharap natin dyan ang bansang Guam. First time natin sila makakaharap sa FIBA kung hindi ako nagkakamali ha. At maging sila ay excited na makaharap ang Pilipinas. Ayon pa nga sa post ng Guam sa kanilang social media na isa sa pinakamalaking basketball game in history ang magiging laban sa pagitan ng Guam at Pilipinas para sa kanilang national team. Ganun kapangarap ng Guam na makaharap ang ating Gilas squad. Tapos home court pa nila kaya sigurado maraming manonood sa labang to. At kahapon nga lang inumpisa ng ng Gilas practice. Nakita natin sa story ni Coach LA sina Japet, Junmar, Newsam at miski ang rookie ng Gilas na si QMB. Present din si JB, Dwight at ang nagbabalik Gilas na si Juan, Malonzo, Brientos, Rosario Perez, Thompson at ang injured na si Oftana. Dami agad hindi katulad dati. Ang mga wala naman na itong si Ange Kwame, AJ Edu, Kai Soto, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Si Kai sa ngayon hindi pa rin naman kasi siya makapaglalaro sa Gilas dahil sa kanyang injury. Tsaka hindi pa naman siya ganong kakailangan ngayon. At okay na rin para sa mas mahabang recovery at mas mabigyan ng playing minutes si QMB. Sa paano hindi pa nga nakapaglalaro sa kanyang mother team. Kaya asahan natin na baka sa February window pa natin muli makita si Kai sa Gilas kung saan mas mabigat na mga makakalaban. Si AJ Edu naman ayon kay Coach Tim Cone, marahil hindi na makasama sa kahit anong team practice dito sa Pilipinas si Edu. Napabalita kasing ikakasal na si AJ this November. Grabe very low-key ni AJ. Medyo nagulat din ako nung mabalitaan ko to. Pero kinumpirma naman ni Coach Tim Cone na habol na lang si Edu at makakapaglaro ito sa laro kontra Guam. Samantalang ang dalawang KBL boys ay may mga laro pa, kaya inaasahan na rin na malelate talaga sila ng uwi lalo na si KQ na may laro pa kahapon. Habang si Ange Kwame ay hindi ko lang sigurado ang dahilan pero for sure makikita rin natin yan sa mga susunod na practice. So yun nga 13 out of 18 ang dumalo sa first practice ng Gilas kahapon. Yan na lang ang problema natin. Malilate ang iba, may dalawang bagong players na hindi pa alam ang sistema. May dalawang injured. At ang mas malala ay ang problema ni Carl Tamayo na posibleng hindi makasama sa Guam dahil sa kanyang visa. Hopefully umabot Dahil hanggang ngayon kasi wala pang breakout game sa Gilas si Carl Tamayo. Pero kung wala man magiging problema at tanging sina Kai at Calvin lang ang hindi available sa Gilas, heto ang ating ideal lineup. Again sa atin lang to at kung hindi kayo sang-ayon ay malaya kang ikomento ang iyong ninanais na Final 12. Umpisahan natin sa guard. Para sa akin, better pa rin na nandyan si Scottie Thompson habang si Coach Tim Cone pa rin ang head coach ng Gilas. Opensa, depensa na nakakatulong pa sa rebounding. Hindi man big time scorer pero yung mga dirty work na hindi nakikita on papers at ang mga nakapokus lang sa highlights, malaking bagay pa rin talaga si Scottie sa Gilas. Sasamahan siya ni Chris Newsam, isang two-way player na kayang magtimon para sa sistema ni Coach Tim Cone. Mid-range specialist pa at pretty athletic na kayang sumabay sa mga big guard. At ang bagong Gilas member na si Juan Gomez Deliano, crafty na player na kaya mag-shine kahit na gawin mong role player misking spot-up shooter. Ganyan yung mga naging trabaho niya noon sa Japan, Korea at Lithuania. Kaya hindi magiging problema kay Juan kung anong ibigay sa kanyang role ni Coach Tim Cone. Isa pa, solid ang performance nito ngayon sa PBA. Super okay talaga naman ituturing. At syempre si Dwight Ramos na kayang gawin lahat. Opensa, depensa, pasa, rebounding. Maasahan lalo na sa mga pinaka-importanting oras. Walang tapon sa mga galaw. Para naman sa forwards, andyan si Kevin Kiambao. Sa pagkaka-injured ni Oftana, sana naman mas mabigyan na ng mahabang playing time si KQ. Ball dominant sa KBL pero effective rin kung gagawin mo itong spot-up shooter. Gaya ng role niya sa SGA kasama sila Dwight Howard. Patuloy rin ang pag-improve ng kanyang depensa. At isa talaga si KQ sa mga future ng ating Gilas kaya importanteng ma-expose na siya. Syempre na mas mahabang playing time sa mga FIBA. Sumunod si Jamie Malonzo. Dahil konti lang naman sila mga forward kahit na bumagsak ang performance ni Jamie. Dahil sa mga injuries ay maganda pa rin pagkatiwalaan pa rin natin siya sa Gilas. Isa pa, ang naging problema lang naman niya sa last Gilas, literal na hindi siya pinaglaro. At syempre hindi pwedeng mawala si Justin Brownlee. Presensya pa lang ni JB, importante na sa Gilas. Mabuboost ni JB ang confidence ng mga locals. Pero asahan nating limited time lang ngayon si JB dahil kakagaling lang nito sa sakit. Kaya pagkakataon na ni Carl Tamayo na makapagpasiglab sa Gilas. Isa pa, napakalakas ni Tamayo ngayon sa Korea. Ayon pa nga sa isang batikan na sport analyst sa KBL. Si Tamayo may tuturing na pinakamahusay na forward ngayon sa Korea. Na miski Koreano ay inaaming dinodumi na talaga niya ang kanilang liga.
Pagdating naman sa mga bigs, sa ngayon habang wala pa si Kai, kailangan pa rin natin si Captain Japet Aguilar. Mga payo na may bibigay niya sa mga young bigs natin at ang pagkakaroon ng mababang playing time na mas makapagbibigay ng exposure sa mga young guns. Isa pa para hindi mapilitan mag-4 si JB at mag-focus na lamang sa wing pagdating sa depensa. Pero depende pa rin kung balak mag-small ball at bilisan ni Coach Tim Cone, diba? Syempre, andyan pa rin ang isa pang Gilas veteran na si Junmar Fajardo. Sa nakikita ko, hindi talaga kaya ni Fajardo kung sariling kayod lang niya sa ilalim. Pero kung nandyan si Kai, ibang Fajardo talaga masasaksihan natin. Isa pa, si Junmar ang nakikita kong papalit sa pwesto ngayon ni Japet kung mananatili siyang healthy hanggang 2027 World Cup. Andyan din si AJ Edu. Hindi man niya mapunan ng opensang iniwan ni Kai sa Gilas, yung depensang siya lang ang makakagawa sa laban sa mga dominanteng bigman ng kalaban. Sama mo pa yung mga second chance point na may bibigay niya sa team. At ang bagong salta sa national team na si Quentin Millora Brown. Importante maging present lagi si QMB sa Gilas dahil wala nang tanggalan niya sigurado hanggang mag-World Cup. Unless ma-injured siya at wag naman sana, diba? Very neutral ng laro nito ni QMB. Matika sa opensa sa depensa. Bumibitaw pa sa labas at willing din pumasa. Para siyang kombinasyon ni Kai at AJ in terms of skills. Ang mga pinalitan naman natin sa huling final 12 ng Gilas ay itong si Calvin Oftana na injured at si CJ Perez. Si CJ kasi nakikita kong hindi siya ganun ka-effective sa sistema ni Coach Tim. No hate kay CJ dahil gusto kong laro niya. Kaya lang hindi talaga lahat ng player magiging effective sa lahat ng sistema. Kaya mas okay na humanap na tayo ng tamang sangkap sa sistema ni Coach Tim. Kaya mas okay siguro na subukan itong si Juan Gomez Deliano. Dahil gaya ng sabi ko kanina, ilang taon naging role player si Juan sa Japan, Lithuania at sa Korea kung saan kumakana pa siya ng 15 to 20 points off the bench. Literal na magic bunot kumbaga. Mga bagay na hindi pa natin nakikita sa Gilas yung pumuputok ng mga galing bench. Ayun, sila mga brody ang final 12 ko. Malaki-laki din ang nabuo nating lineup dahil nag-average ang height nila ng 6'6". Kayo mga brody, ano masasabi nyo? I-komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan.